Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Magandang araw mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, eto, good news mga kababayan. Ang ibabalita ko sa inyo ngayon, talagang tuloy-tuloy na ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Katulad na lamang po nito, ang Navy missile boat ay nakakuha ng battle system upgrade. So ayan, isang missile gunboat ng Philippine Navy ang nakakuha, no? Na i-upgrade ang sistema nito. Yung kanya mga kagamitan diyan mga kababayan. So ina-upgrade na ng Philippine Navy. So alam naman natin sa ngayon mga kababayan, tulad yan mga kababayan, ang ating gobyerno talagang desidido na mapalakas, no, ang mga sasakyan pandigma, ang mga gamitan pandigma natin para siyempre maprotektahan ang ating mga teritoryo na pag-aari, no, ng Pilipinas, yung mga pag-aari ng Pilipinas. Na alam naman natin na mayroong mga dayuhan na nagtatangka na alam nyo naman kung saan nasakupin ang ilan sa mga teritoryo natin. So, naghahanda lang po ang Pilipinas. Siyempre mga kababayan, kailan pa ba tayo maghahanda? Kung nandito na sila sa Pilipinas. So, habang mas maaga makapaghanda na po ang atin Armed Forces of the Philippines. Yan ang ano kayo ng ating mahal na Pangulo na kailangan laging handa ang ating Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang ating mga teritoryo at tayong mga Pilipino. Maghanda rin ho tayo. Kasi alam naman natin ngayon, talagang meron nagtatangka na sakupin. Tulad na lang dyan sa West Philippine Sea. Ang Scarborough Shoal natin, na pilit inaangkin ngayon ng China, na napanalunan na ng Pilipinas noong 2016. So, balit ang China ay hindi ho nila ito sinusunod. Hindi ho nila ito tinatanggap ang pagkapanalo ng Pilipinas. Kaya, ngayon, ang ginagawa ho ngayon ng China, mga kababayan, bawat resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre, hinaharas ang mga barko natin na naghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa mga sundalong nakatalaga doon. Hinaharas nila yan palagi. Dahil inaangkin nila yung Scarborough Shoal na kanila daw yan. Kahit napakalayo po sa kanila, mga kababayan, napakalapit lang sa Pilipinas. So paano kaya masasabi ng China na kanila yun? Tapos sasabihin pa ng pro-China, si PBBM daw ang nag-uudyok sa kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Isang katarantaduhan yan mga kababayan. Ang sinasabi nilang si PBBM ang nag-uudyok dyan sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Mali ba na ipaglaban lang ng gobyerno ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea? Yan palagi ang sinasabi ni PBBM. Hindi ho tayo makikipagyera mga kababayan, kundi igiit ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Yan lang ho ang sinasabi niya. Hindi ho tayo makikipagyera. Lagi ho kong sinasabi yan kasi meron ho nagbabalita, meron ho tayo napapanood na maling impormasyon na naglalabas na makikipagyera daw ang Pilipinas sa China. Hindi yun totoo mga kababayan. Wala hong sinasabi ang ating mahal na Pangulo na makikipagyera. Ang sinasabi lang ng ating mahal na Pangulo, hinahanda ang ating Armed Forces of the Philippines na maprotektahan ang ating mga teritoryo. At isa pa yan, igiit ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Yan lang sa sinasabi lagi ng ating mahal na Pangulo. Kasi alam nyo po mga kababayan, kung hindi natin igigiit dyan ang ating karapatan, salamat. Pilipinas, ibinigay na sa China ang Scarborough Shoal. O, ano na naman kaagad ang isusunod ng China kapag ibinigay na yan ng Pilipinas? Ano, mga kababayan, baka sunod, Palawan na. 'Di ba? Kasi ang China mga kababayan, grabe yan. Kaya halos mga kalapit nitong mga bansa ay kaaway talaga ng China.
Kasi nga, sa ginagawa ho nilang strategy na pag-aangkin sa mga teritoryo ng mga kalapit nito. Kasi ang gusto ng China, kung gaano kalawak ang kanilang lupa, ay ganoon din kalawak yung kanilang mga katubigan. Wow, ang lupit naman. Tapos, hindi naman nila inaano mga kababayan, ginagawa nila ng artificial na isla ang mga katubigan nila. Ngayon, kumukunti na yung tubig nila, pati naman yung atin dyan sa may West Philippine Sea, yan na naman ang kukunin nila mga kababayan. Yun nga lang, hindi nila kinaya kasi ang ating mahal na Pangulo may paninindigan. Talagang may malasakit sa bansa. Wala mga kababayan. Hindi na naig ang kanilang ginagawa yan sa West Philippine yung mga strategy nila. Di umubra yan kay PBBM. Ito, babasahin ko lang po mga kababayan ha. Ang isa sa mga pinakamahusay na surface combat ng Philippine Navy, ang fast attack interdiction craft na BRP Nestor A0 na PG-901 ay isang mas makapangyarihan dahil ang battle.net system nito ay nakakuha ng makabuluhan upgrade mula sa Israel Defense Manufacture Rafael Advanced Defense System. O di ba? In-upgrade itong BRP A0 Nestor na PG-901. O, nakakuha ito ng makabuluhang upgrade mula sa Israel Defense Manufacture. So, di ba? Napakalaking tulong din itong mga gunboat na ito na nakuha umano ng Pilipinas sa Israel mga kababayan. So, ilan na ata ito? 6. 6 na gunboat ng Philippine Navy na mula Israel. So, meron pa ata 2 darating. So, bali 8. Ang pag-upgrade na ito ay napatunayan sa pamamagitan mo ng isang komprehensibong pagsubok sa dagat malapit sa Manila Bay at Cavite na nakinasangkutan umano ng PG-901 at 5 iba pang A0 class patrol gunboat. Sabi umano ng BRP Nestor A0, alam naman natin kung gaano din ka lakas, no, ang Israel. O makikita naman natin na pagdating naman sa kagamitan, ang Israel mga kababayan ay garantisado naman talaga na talagang quality ang gamit nila. So ayun po mga kababayan. Kaya malaking tulong ito na unti-unti na upgrade ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ng Philippine Navy, ang kanilang mga kagamitan. 'Di ba noon lamang ay isa sa mga barko umano ng Pilipinas ay nilagyan ng corvettes. So 2 na ang nilagyan ng corvettes mga kababayan na barko umano ng Philippine Navy. So napakalaking tulong na yan mga kababayan. At inaasahan din natin na makakuha ang Philippine Navy ng submarino. Isa din yan mga kababayan sa mga tinalakay ng ating mahal na Pangulo sa ating Philippine Navy. Sana mga kababayan na magtuloy-tuloy, no, na mapalakas ng Armed Forces of the Philippines ang mga kagamitan natin, pandigma. Para naman po hindi na tayo kaya-kayanin lang ng mga bansa, ng mga gahaman, no? At hindi sinusunod ang soberanya at hindi kinikilala ang soberanya ng Pilipinas. Hindi nila nire-respeto ang soberanya ng Pilipinas. So kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi nyo at makukomento nyo? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang araw po.